For today's video po, ituturo ko po sa inyo kung paano mag-parallel ng dalawang power inverter na ang brand po ay Power MR. Ito po yung mga brand niya, dalawa. Ituturo ko sa inyo kung paano ito i-parallel itong dalawa. Saan na settings o parameter na iset natin para mag-synchronize yung dalawa, para mag-parallel yung dalawa. Itong setup na to guys, setup po ito ng kaibigan ko. Pumunta lang ako dito, nag-rescue kasi tumawag siya kasi lumubo yung yung battery. Itong setup na to nasa gitna ng kabundukan, so malayo sa city proper. Kaya pinuhuntahan ko dito para baklasin yung linya na lumubo na battery. Makikita natin dito guys. Yan, ito yung battery niya. At yan yung lumubo. Lumubo po yan isang battery. At saka nandoon sa baba yung blue carbon na battery. So ayan guys, kaya pumunta ako dito. Combination kasi ito, may sulis pa oh. Ikita nyo dyan, sulis na inverter. Ang gamit po ngayon na wattage na ginagamit po nila ngayon is gamit po ito para supply sa transmitter ng FM dito sa aming lugar. 2,360 watts po yung gamit nila ngayon. Kasali na lahat, aircon, transmitter, sa water pump. Ito yung ginagamit nila kasi nag-troubleshoot pa ako sa isang inverter nito. So ito muna ang sulis ang nag-function ngayon. So yun guys, proceed tayo guys sa ating topic. Never mind guys sa mga wirings kasi hindi sa akin to. So focus tayo sa ngayon sa paano mag-connect sa pag-parallel ng dalawang power inverter guys. Itong power inverter po, hybrid po ito. Gagana po ito kahit walang battery, solar panel lang. At saka gagana din po kung may battery. Ang nakakalamang nito kasi combination yung power source niya. Di kagaya ng off-grid. Off-grid lang talaga yung battery lang talaga yung magagamit mo para gumana yung power inverter. Pero itong hybrid inverter, combination yan sa dalawa, sa solar panel at saka sa battery. Gagana kahit walang battery, solar panel lang ang meron. Kung wala namang supply sa solar panel, gagana siya sa pamamagitan ng battery. Ito yung naka-advantage ng hybrid inverter. So ito guys, simulan na natin kung saan natin makikita ang settings para sa pag-set ng parallel na power inverter. Ayan guys, makikita natin sa inyo ngayon kung paano natin gagawin. So ito yun ang main display niya. Ayan, tsaka doon sa kabila. Ayan. So una natin gagawin dito guys, para maparallel natin yung dalawa, long press lang natin itong enter. Yan, may buzzer kasi kaya maingay. So yan, itong settings ng Power MR na power inverter, napakarami. Aabot siya ng 39 na settings na
kailangan mong iset. Pero sa ngayon guys, ito lang setting sa parallel ang ating pagtuunan ng pansin. Gagawa lang ako ng video. Next time, iisa-isahin ko yung 1 to 39 na number na explain ko kung ano ang laman ng bawat numero, kung ano ang function at paano gagamitin at iset. So, atras tayo guys. Punta tayo sa number 28 guys. Kasi nasa 28 lang kasi yung settings ng pag-parallel ng dalawang power inverter. So ito guys, nakikita niyo number 28 na. Enter lang natin ito para lumipat dito sa kabila. Yan. Tapos enter natin to, down natin, select tayo. May 3 phase 1 po. Ayan. 3P2, 3P3. Yan. Pero ito yung isi-select natin guys. PAL. Yan po ang sign para sa parallel guys. Yan. Kikita nyo dyan sa screen. Pag nag-blank na po yan, enter lang po natin yan. Yan. Bumalik siya sa number. Pagkatapos niyan, naset na siya. Pagkatapos niyan is escape natin. Balik natin siya sa main display. Yan, bumalik na siya. Yan, makikita nyo dyan guys, kung nakakonect na ang nakaparallel na siya. Dyan, makikita kayo dyan, may bulb. Katabi niya, may letter P. Sign po yan na nakaparallel siya guys. Pero hindi yan lalabas ang letter P guys kung hindi niyo lalagyan nitong wire na yellow connected dun sa isang power inverter, itong may RG45. Yan. I-connect nyo muna yan, ang dalawang yan sa kabila para ma-recognize ng isang power inverter na kailangan silang mag-parallel guys. So ayan, lalabas lang yan pag nakakonect na yung kulay yellow na wire. Yan, kita na dyan. Tapos dun sa kabila naman guys na linya, kikita nyo dyan. Yan, nagbi-blink yung letter P na connection. Ibig sabihin dyan guys, nakaparallel na din. So, ibig sabihin nagbi-blink yan. Ito yung slave. Isang power inverter na to. Ito yung slave. At saka ito yung steady. Yan. Letter P, steady. Ibig sabihin yan, ito yung master. So, hindi na kailangan iset pa dito sa kabila. Hindi na natin kailangan na iset pa para ma-change na to into parallel. Kasi guys, ang nakagandahan nitong Power MR na brand, isa lang ang iseset mo na sa parallel. Tapos, pag naset mo na dito sa master niya, ibali, automatic na mababasa ng kabilang power inverter na magparallel. Automatic siyang mag-change sa settings niya na need siyang magparallel. Kaya di na kailangan na iset pa sa kabila. Basta naka-connect na tong mga cable na tong kulay yellow punta dito sa kabila. Minsan guys, pag na-set nyo na, tapos na-set na connect nyo nitong dalawang wire na to, tapos wala pa rin, hindi pa rin lalabas yung yung letter P, at
Tsaka dito sa kabila, altar P. So, ang gawin nyo dyan guys, i-off nyo tanan lahat ng breaker. Breaker sa battery, breaker sa panel, at sa lahat ng breaker. Tapos ito, i-off nyo din. Tapos ito din, i-off nyo. Pagkatapos, ibalik nyo. I-reset, kunwari. Kasi hindi ma-recognize minsan yung ng inverter yung setting ng pagpara-parallel. So pag na-set nyo na, reset nyo na, makikita nyo, lalabas na din yan yung letter P. Yan, steady lang po yan, hindi nagbi-blink yung letter P. Yan. Tapos sa kabila, makikita nyo, nagbi-blink po yan ng letter P yun. So ibig sabihin yan, functional na po yan, connected na po yan yung dalawa. Nakasynchronize na po ang dalawa. So ang power po nito guys, bawat isa ng power inverter is aabot po ng 5.5 kilowatt po. Bawat isa. So ibig sabihin yan, kung nakaseries pa yan, aabot na yan ng 11 kilowatt ang dalawa. Pero hindi yan series. Nakaparallel lang yan. So yan po. Nakagandahan sa sa hybrid na power inverter. So yun lang po guys. Sana may natutunan kayo sa ginawa kong video sa ganitong klaseng power inverter. Na kung meron kayong ganito or kaya may plano kayong bumili ng kagaya nito, at least may background na kayo kung paano magparallel nito guys. Kung bibili kayo nito, mayroon namang manual na mababasa na masundan natin kung paano talaga mag-operate ng kagayang ganitong power inverter. Safe naman po, tested na, at saka quality din yung product ng Power MR at saka itong Solis na brand. Yan, tested na po yan. 6 kilowatt po yung power nyan. So yan. So yan lang po guys, maraming salamat sa panonood. God bless po sa